Marami na tayong narinig na kwento tungkol sa mga paupahan na pinamamahayan ng mga kaluluwa at kung ano-anong elemento. Ang ganitong bagay ay may iba't ibang dahilan. May mga nilalang na may malakas na kapit sa lugar na yon, kaya hindi nila yon magawang iwanan. Ngunit may mga dahilan na masyadong nakakatakot at mas pipiliin na lamang nating huwag itong malaman. Dear Papa Dudut, good day po sa inyo. Ang aking isi-share na kwento ay nangyari noong nakaraang taon lamang. Kapag may time ako ay nakikinig ako sa channel mo, Papa Dudut. At hindi ko ini-expect na isa ang story ko sa dadagdag sa iyong channel dahil sa pangyayaring yon. Gusto ko ring i-share ito bilang awareness na maging maingat tayo sa bahay o apartment na ating titirhan. Sa dami ng narinig kong horror stories about sa apartment o paupahan sa channel mo, ay hindi pa talaga ako natuto. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kay. Pangalawa ako sa 5 magkakapatid at sa province ako nakatira. Hindi kami mayaman at naunawaan ko na kung meron kaming gusto ay kailangan namin yung paghirapan para makuha. Hindi ako nakatapos ng college. First year lamang ay nag-stop na ako. Kasi nakita ko na hindi na ako kayang pag-aralin pa ng mga magulang ko. Tapos talaga kami sa pera at kahit na hindi naman ganong kamahalang course ko ay hindi pa rin nila kaya. Ako na rin ang nag-decide na tumigil kasi hindi ko kayang makitang nahihirapan ng mama at papa ko para lamang maigapang ang aking pag-aaral. Nang time na yon ay nagtatrabaho sa Maynila ang panganay naming kapatid na babae. Kahit paano ay nakakatulong naman si ate sa mga gastusin namin sa bahay. Kasi every month ay nagpapadala siya ng pera sa amin. Pero dahil sa pagtaas ng mga bilihin ay minsan ay talagang kinakapos pa rin kami. At first, ayoko pang magtrabaho kasi feeling ko ay hindi pa ako ready. Akala ko ay basta nasa bahay ako. At natulong kay mama sa mga gawaing bahay ay malaking tulong na yon. Alam ko rin kasi na kapag nagtrabaho ako ay mapupunta ako sa ibang lugar at may iwanan ko ang boyfriend kong si Arthur sa province namin. Masyado kasi akong attached kay Arthur at ayoko magkalayo kami. Feeling ko rin kapag nagkalayo kami ay ipagpapalit niya ako sa babaeng nasa mas malapit. Napaka-immature ko pang mag-isip noon, Papa Dudut. Mas iniisip ko pa nga ang jowa ko kesa ang gumawa ng isang bagay na alam kong makakatulong sa aking pamilya at sa aking sarili na rin. Bukod sa pagiging immature, nakilang inggitera rin ako. Lihim ako naiinggit sa ate ko kasi nabibili niya kahit papaano ang mga gusto niya. Nakabili siya ng phone niya habang ako naman ay yung pinaglumaan niya ang ginagamit ko. Nakakapunta rin siya sa mga lugar na gusto niya tapos ako ay hindi. Sa bahay lamang ako. May mga pagkakataon na kinakausap ako ni mama at tinatanong niya kung gusto ko na bang magtrabaho. Pero ang sagot ko palagi ay ayoko pa. Sabi ko ay bigyan pa niya ako ng 1 taon at saka ako mag-a-apply. Nang time na yon ay meron akong kaibigan na nagtatrabaho na sa ibang lugar. Si Angela. Kapag nagkakausap kami minsan ay inaaya niya akong lumuwas at mag-apply sa company kung saan siya nag-work. Classmate ko si Angela noong high school at talagang close kami. Kesa raw nasa bahay lamang ako at hindi kumikita ng pera. Tinatanggihan ko palagi si Angela at ang sinasabi ko ay kailangan pa ako sa bahay kahit na hindi naman totoo. Dahil ang totoong dahilan ay hindi ko kayang lumayo sa jowa ko. Isang araw ay nasira ang cellphone ko. Bigla na lamang namatay at hindi na gumana.
Ayaw na niyang mag-on, Papa Dudut. Wala akong trabaho, wala akong perang pambili. Hindi ko kayang mabuhay ng walang cellphone kaya sinabi ko kay Mama na baka pwedeng ibili niya ako ng kahit mumurahin lang na cellphone. Pero ang sabi niya ay wala siyang pera para ibili ako ng bagong cellphone. Marami raw kaming bagay na dapat na unahin kesa sa cellphone ko. Bakit hindi ko raw kasi iningatan ang gamit ko? Doon ako nainis at kung ano-ano na ang sinabi ko. Bakit kasi hindi ka magtrabaho para may pera kang pambili ng gusto mo? Gayahin mo ang ate mo. Nagtatrabaho kaya kapag may gusto siya, nabibili niya. Sabi ni Mama sa akin. Talagang ikunumpara mo pa ako kay ate? Kapag talaga nagkatrabaho ako, bibilhin ko lahat ng gusto ko. Ang naiinis kong sabi kay Mama. Wala ko nagawa kundi ang magtiis ng walang cellphone, Papa Dudut. Doon ko na na-realize na kailangan ko na talagang magtrabaho. Mabuti na lamang ay merong lumang cellphone si Arthur na basag ang screen at pinahiram niya sa akin yon. Sinabi ko kay Arthur na parang gusto ko na magtrabaho para magkaroon na ako ng sarili kong pera. Alam mo, okay yan. Nasa right age ka naman para magtrabaho. Ang sabi pa ni Arthur. Okay lang sa'yo na magtrabaho ako? Okay lang sa'yo na magkalayo tayo? Bakit mo gustong malayo ako sa'yo? Para makapangbabae ka, no? Nagdududa kong sabi. Ha, anong sinasabi mo? Hindi ako mambababae kapag nasa malayo ka. Masyado ka nag-iisip ng hindi maganda sa akin. Maganda na magkatrabaho ka na para hindi ka na umaasa sa parents mo at sa ate mo ng mga gusto mong bilhin. Saka adult na tayo, kailangan na natin maghanap ng paraan para kumita ng pera. Paliwanag pa ni Arthur. Napahiya ako kay Arthur dahil sa mga sinabi niya. Narealize ko na masyado akong immature. Ano nga ba ang mangyayari sa buhay ko kung hindi ako magtatrabaho? Reklamo ako ng reklamo na naiinggit ako sa ate ko pero wala naman akong ginagawa para maging kagaya niya ako. That moment, nag-decide na ako na magtrabaho. Nag-usap kami ni Arthur at nag-promise siya na kahit magkalayo kami ay hindi siya magloloko at gagawa ng kahit na anong bagay na ikakasira ng aming relationship. Kinausap ko na rin si Angela at sinabi ko na baka pwedeng tulungan niya akong makapasok sa company kung saan siya nagtatrabaho. Tamang-tama raw kasi hiring sila at pinag-send na kaagad niya ako ng resume ko sa email niya para siya na raw ang magpapasa. May kaibigan daw siya sa HR department at ilalakad niya ang application ko. Hindi ko muna sinabi sa family ko ang tungkol sa bagay na yon. Nang may schedule na ako for interview ay saka ko lang pinaalam kina Mama. Ang sabi ni Mama ay tutulungan nila ako para sa pag-a-apply ko ng trabaho pagdating sa pera dahil alam nila na kailangan ko ng budget sa pagpunta ko sa interview ko. Inasikaso ko na rin ang mga requirements sa pag-a-apply ng trabaho habang inihintay ko ang araw ng aking interview. Lumuwas na ako isang araw bago ang interview at sa apartment ni Angela ako nagstay. May kasama siyang 2 tao sa apartment na katrabaho rin niya. Si Gail at si Omar na isang gay. Si Omar yung kaibigan ni Angela na nasa HR department at ang sabi niya ay huwag akong mag-alala kasi sure na raw akong makakapasok. For formality na lang daw ang interview. Siya rin pala ang nag-review ng application ko at pasok naman daw ako sa requirements na hinahanap nila. Okay naman yung interview. Confident ako na nasagot ko ng maayos ang mga tanong sa akin. Pinagpasa na rin po ako ng requirements. Tinulungan ako ni Angela na makumpleto ang mga yon. Kaya talagang sobrang laki ng tulong niya sa akin, Papa Dudut. Sa madaling salita ay natanggap ako sa trabaho. Office staff ako sa company na yon. Dahil sa malayo talaga yon sa bahay namin ay kinailangan kong umalis sa bahay. Hindi na rin ako nahirapan sa paghahanap ng matutuluyan na malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Kasi doon ako nagstay sa apartment ni na Angela.
Dalawa naman ang room doon at kami ni Angela ang magkasama sa isang kwarto. Hindi ko na rin inisip pa na hindi magandang bagay ang pagkakalayo namin ni Arthur. Lalo na at nag-apply na rin siya ng work ng panahon na yon. Naisip ko na walang mangyayari sa buhay ko kung palaging jowa ang iniisip ko. Kung magloloko siya kasi magkalayo kami, wala na akong magagawa doon. Meron nga dyan na kahit magkasama kayo palagi ay nagloloko pa rin. Saka gusto ko na rin ma-experience yung na-experience ng ate ko na may sarili siyang pera kaya nagagawa niyang bilhin ang mga gusto niya at napupuntahan ang mga lugar na gusto niya. Siyempre gusto ko rin makatulong sa pamilya ko gaya ng ginagawa ni ate. Inalis ko na ang inggit sa kanya at ginawa ko siyang inspirasyon. Na-realize ko na nagagawa yung lahat ng kapatid ko kasi pinaghihirapan niya yon. Hindi pala madali ang magtrabaho, Papa Dudut. Kailangan kong gumising ng maaga at kapag natapos ng working hours ay talagang pagod na pagod ako kahit maghapon lang naman ako nakaupo. Parang gusto ko na ngang sumuko pero sinabi ni Angela na sa una lang ganon at kapag nasanay na ako sa trabaho ko ay magiging madali na yon. Kinailangan naming umalis sa apartment kung saan kami nag-i-stay dahil may nakaaway sina Gail at Omar. Yung nasa katabi naming unit. Ang lakas kasi nilang magpatugtog ng music kahit gabi at isinumbong namin yon sa unit owner. Nagalit yung nasa kabilang unit dahil sa pagsusumbong namin at nagkainitan sila nila Gail at Omar. Umantong pa nga sa barangayan kaya nakakaloka, Papa Dudut. Nag-decide kami na kami na ang mag-adjust at kami na ang aalis. Naghanap kami ni Angela ng malilipat ng apartment nang wala kaming pasok. May nakita naman kami kaagad na talagang nagustuhan namin. Isang apartment siya na may 4 na floors. Sa first floor kung saan nakatira yung landlady at ang family niya. Yung second floor hanggang 4th floor ang pinapaupahan niya. Kada floor ay merong 3 unit. Ang available na unit ng tingnan namin ay yung nasa 4th floor pa at nasa pinakadulo. Nagustuhan namin ni Angela ang apartment na yon, Papa Dudut, kahit medyo nakakapagod ang pag-akyat sa hagdanan ay maganda naman ang view sa unit na yon. Meron din yung 2 kwarto kaya sakto sa aming 4. Medyo elevated yung mga kwarto. May 3 steps ng hagdanan paakyat sa mga kwarto, Papa Dudut. Compare sa aalis sa naming apartment ay mas malaki yon at maganda pa ay mas mura yon ng 1,000. Kinuna namin ni Angela ng picture ng apartment para meron kaming maipapakita kina Gail at Omar. Ay bet ko to, maganda siya. In all fairness, komento pa ni Omar. Kaya lang mas malayo na siya sa office. Saka nasa 4th floor, nakakapagod umakyat doon, di ba? Sabi naman ni Gail. Okay nga yun exercise na rin yun. Para mas lalo tayong sumexy. Maraming boys ang mauhumaling sa alindog natin. Saka hindi ko na-carry yung pag-iirap-irap sa akin ng mga nasa kabilang unit. Baka hindi ako makapagpigil isang araw ay tutusukin ko na lang talaga ng mga nails ko ang mata ng mga yun. Turan pa ni Omar. Gaga ka, Omar. Huwag mong gagawin yun kasi baka hindi ka na sa barangay diretso, kundi police station na. Biro pa ni Angela. Nagkasundo na kaming 4 na yun na ang kukunin naming apartment, Papa Dudut. Tinawagan ko na yung landlady at nagsabi na ako na kukunin namin yung nag-iisang available na unit. Mabuti raw at nagsabi kagad ako kasi may mag-asawa raw na tumingin doon sa unit at interesado rin. Pero kami raw ang mas gusto niyang umupa roon kasi meron daw anak na bata yung mag-asawa at baka raw maaksidente doon sa hagdanan. Ipinadala ko na rin ang bayad sa renta, deposit at advance. Nang gabing yon ay inayos na namin ang mga gamit namin. Kahit may 1 week pa sana kaming pwedeng magstay sa apartment na yon, ay gusto na talaga naming umalis. Saka sayang din yung araw na wala kaming pasok. Kaya kailangan na naming samantalahin na wala pa kaming work para makapaglipat. Sunday kasi kinabukasan kaya wala kaming pasok sa trabaho.
Nadala naman namin lahat ng gamit namin sa bago naming apartment ng isang araw lang, Papa Dudut. Ang ginawa namin ay nag-arkila kami ng jeep at dahil sa medyo marami kaming gamit ay nakadalawang hakot kami. Maayos din kami nagpaalam sa dati naming landlady. Sa pag-akyat naman ng mga gamit namin sa 4th floor ay doon na kami nahirapan ng sobra. Mabuti na lamang at tinulungan kami ng asawa ng bago naming landlady. Sa kanong jeepney driver kaya dinagdagan na lamang namin ang binayad namin sa kanya. Nagtulong-tulong na rin kaming 4 na ayusin ang mga gamit namin at ginabi na kami sa pag-aayos. Nagpa-deliver na lamang kami ng dinner kasi tinamad na kaming lumabas. O kaya ay magluto kasi lahat kami ay pagod na. After na mag-dinner ay dumiretso na kami sa kanya-kanya naming kwarto. Kagaya sa inalisan naming apartment ay magkasama kami ni Angela sa kwarto. Doon nga lang ay wala kaming kama talaga. Sa sahig lamang kami nakahiga pero may kutsyon naman kaya komportable pa rin. Nagkwentuhan muna kami ni Angela ng kung ano-ano para pampaantok. Mabilis na inantok si Angela kaya nauna na siyang makatulog sa akin. Ako hindi ko maintindihan kung bakit kahit pagod na pagod ako ay hindi ako dinadalaw ng antok, Papa Dudut. Kahit anong pilit ko ay wala akong maramdamang pagkaantok. Wala yung epekto para makatulog na ako. Nagtimpla na rin ako ng gatas at ininom yon pero hindi pa rin talaga ako inaantok. Hindi ko naman binigyan ng kung anong kahulugan ng bagay na yon dahil alam ko na normal yon lalo na at first time kong matutulog sa bago naming apartment. Kumbaga namamahay pa ako. Iba lang talaga siguro si Angela sa akin kaya mabilis siyang nakatulog. Madaling araw na akong nakatulog kaya nang magising ako ay wala akong energy. Nang nag-aalmusal na kami, ganoon din si Gail at Omar. Sabi nila ay hindi rin sila kaagad nakatulog kasi namamahay sila. Si Angela lang ang nakatulog ng maayos sa aming 4. Sa second night ay medyo okay na ang tulog ko. Hindi na ako madaling araw na nakatulog. Siguro medyo nakakapag-adjust na ang katawan ko sa bago naming apartment. Sa first week namin sa apartment na yon ay wala pa kaming naranasan na kakaiba o kababalaghan. Normal pa ang lahat. Medyo nakakapagod nga lang yung pag-akyat at pagbaba sa hagdanan kasi nasa 4th floor kami. Pero unti-unti nasasanay na rin kami. Ang maganda rin doon ay tahimik ang mga katabi naming unit at kahit yung mga nasa ibaba. Parang wala ngang pansinan at pakialamanan sa mga nakatira doon. Wala rin nagpapatugtog ng malakas na music. Mas tahimik doon kumpara sa inalisan namin, Papa Dudut. Mabait din ang landlady, hindi siya sobrang mahigpit. Pwede ang bisita at pwede rin ang magpa-overnight ng bisita. Sabi niya apartment naman yon at hindi boarding house. Basta siguraduhin lang daw namin ang aming safety at ang iba pang mga umuupa roon. Ang akala naming 4 ay magiging okay na ang pagtira namin sa bago naming apartment. Pero wala pang isang buwan ay nagsimula na ang pagpaparamdam doon. Umuwi si Gail sa province nila dahil namatay ang tito niya. 1 week siyang nawala kaya matagal-tagal din na walang kasama si Omar sa kwarto niya. Unang gabi na wala si Gail sa apartment ay okay ako ng time na yon at nagagawa ko ng matulog ng maaga kapag may trabaho kinabukasan. Nang umaga na habang nag-aalmusal kaming 3 ay merong nireklamo sa amin si Omar. Kayo ba o isa sa inyong dalawa ang maingay na naglalakad kagabi? Bandang 11? Tanong ni Omar. Hindi maaga kami nakatulog ni Kay. Saan mo ba naririnig? Baka sa kabila yun at hindi dito. Sagot pa ni Angela. Sa may sala natin, ang lakas ng paglalakad. Imposible namang ako kasi hindi ko irereklamo ang sarili ko, ang sabi pa ni Omar. Hindi namin alam kung sino ang pwedeng maglakad ng malakas noong nakaraang gabi. Hindi rin kasi namin masabi ni Angela kung may ganun ba talagang ganap kasi tulog na kaming dalawa sa oras sa sinabi ni Omar, Papa Dudut.
Naulit ang pangyayaring yon. Sa pangalawang gabi na wala si Gail ay nagreklamo na naman si Omar na may naglalakad ng malakas sa may sala. Hindi raw siya nakapagpigil at lumabas siya ng kwarto para makita kung sino yon, pero wala siyang nakitang tao nang tignan niya. Baka naman may multo rito, nagbibirong wika ni Angela sabay tawa. Ay kung multo yon, hindi ako natatakot sa kanya. Dapat ay manahimik siya kasi kailangan kong matulog ng maayos. Hindi ako nakakatulog dahil sa ingay na yon. Buti siya wala siyang binabayaran na kahit na ano. Ako, marami akong pinagkakagastusan no? Mataray ng wika ni Omar. Natawa na lamang kami ni Angela sa pang-aaway ni Omar sa multo na hindi pa kami sure ng time na yon kung meron nga ba sa apartment na nilipatan namin. Hindi ko pa sigurado kung meron nga bang multo roon kasi wala pa akong nararamdaman na kakaiba. Hindi ko rin naririnig yung malakas na naglalakad na sinasabi ni Omar. Ang hindi ko din sure ay kung gumagawa lang ba ng kwento si Omar. Pero kung ganun nga ay wala naman akong nakikitang reason para gumawa siya ng kwento. Kahit na hindi pa kami matagal na magkakilala ay parang wala yon sa ugali ni Omar Papadudut. Sa mga sumunod na gabi wala na kaming narinig na reklamo mula kay Omar. Ang naisip ko noon ay baka nga sa kabilang unit lamang yung naririnig ni Omar at napagkakamalan lang niya na sa unit namin ang gagaling. Pero curious pa rin talaga ako sa naririnig niya, Papadudut. Kaya isang gabi ng Sabado ay hindi muna ako natulog. Nagpuyat ako kasi pwede naman. Walang pasok the next day. Nanood ako ng series sa cellphone ko at sa may sala ako pumwesto. Sira kasi ang earphone ko kaya naka-speaker ang phone ko. Kung sa kwarto ako manonood ay makakaabala ako kay Angela na tulog na ng oras na yon. Nakahiga ako sa maliit na sofa. Patay na ang lahat ng ilaw, ang tapang ko pa noon, Papadudut. Habang nanonood ako ay hinihintay ko na makarinig ako ng malakas na naglalakad sa kabilang unit. Mag-aalas 12 na noon ng hating gabi pero wala pa rin akong naririnig. Inaantok na ako kaya nag-decide akong matulog na. Bago ako pumasok sa kwarto ay nag-CR muna ako. Habang nasa CR ako ay nakarinig ako ng yabag ng paa sa may sala. 3 magkakasunod na hakbang na malakas. Binilisan kong tapusin ang ginagawa ko at lumabas ako ng CR. Binuksan ko ang ilaw sa may sala pero wala akong nakitang tao. Narinig ulit yung malakas na paglalakad na nakadalawang hakbang. Sigurado ako, Papadudut. Sa may sala ko narinig yung naglalakad pero ang nakapagtataka ay wala akong nakitang tao doon. Ako lang ang naroon. Hindi yun nanggagaling sa kabilang unit kundi mismong sa loob ng aming apartment. Kinakabahan at natatakot na ako ng sandaling yon. Hindi ko magawang makagalaw sa kinakatayuan ko. Nakatulala ako at hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko magawang makatakbo papunta sa kwarto kahit na yon ang sinasabi ng utak ko. Nakagalaw lang ako nang lumabas si Angela sa kwarto at nakita niya ako nakatulala. Ano nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba, Kay? Ang nagtatakang tanong ni Angela sa akin. May narinig akong naglalakad ng malakas dito sa loob ng apartment. Sagot ko habang nanginginig ang boses. Ano? Yung narinig ba ni Omar yon? Yun ba yon? Tanong ni Angela. Oo yata, hindi ako sigurado. Tugon ko. Teka, ano ba nangyayari sa'yo? Namumutla ka. Bumakas ang pag-alala sa mukha ni Angela. Ang nararamdaman ko ng sandaling yon ay nanlalamig ako ng sobra, Papadudut. Mabigat ang pakiramdam ko na parang lalagnatin ako. Halo-halo na ang nararamdaman ko at kahit ako ay hindi ko na yon ma-explain. Pinainom ako ni Angela ng tubig at doon kahit kaunti ay naging maayos ang pakiramdam ko. Nagising na rin si Omar at nang sabihin ko na narinig ko rin yung naglalakad ng malakas sa loob ng apartment namin, doon na namin nasabi na baka nga merong multo sa apartment na yon. Nasobrahan na kayo sa kakapanood ng horror. Kung may multo rito, sana nararamdaman ko rin. Pero bakit kayong dalawa lang ang nakakaramdam at nakakarinig? Pinaprank niyo ba ako?
Hindi pa rin makapaniwalang sabi ni Angela. Iginit ko na hindi ako gumagawa ng kwento, Papa Dudut. Sinuportahan naman ni Omar ang sinabi ko dahil na-experience niya rin ang pangyayari na yon. Pero talagang duda pa rin si Angela sa mga pinagsasabi namin ni Omar. Simula nang mangyari yon ay nagkaroon na ako ng takot sa apartment na yon. Hindi ko na hinahayaan na mag-isa ako roon. Mabuti na lang at kagaya ko si Angela na kapag walang pasok ay mas gusto niya na magstay lamang sa apartment. Parehas kasi kaming matipid at ang iniisip namin kapag lalabas kami ay gastos lamang. Mas okay pa na hindi na lamang lumabas at makakapag-ipon pa kami ng pera. Bumalik na si Gail sa apartment at kumpleto na kaming apat. Nagkayaan kaming mag-inuman kasi birthday ni Angela. Kaming apat lang para mas makatipid si Angela sa gastos. Sinakto naming i-celebrate ang birthday ni Angela sa gabi na wala kaming pasok kinabukasan. Para kahit magwalwal kami hanggang madaling araw ay okay lang. Alauna na ng madaling araw pero hindi pa rin kami tapos sa pag-iinom. Dahil sa lasing na kami ay naging maingay na kami. Malakas na ang boses namin sa aming pagkukwentuhan at ang lakas na ng tawanan namin. Mas lalo pa kaming naging maingay nang magpatugtog si Angela sa cellphone niya at sumayaw si Omar. Akala mo'y isa siyang dancer sa bar. Kaya tawa kami ng tawa sa kanya. Sa gitna ng kasiyahan namin ay nagulat kami nang may malakas na kumalabog sa loob ng kwarto namin ni Angela. Parang may kung anong nabasag at nalaglag sa sahig. Ano yun? Gulat kong tanong. Malay ko. Lahat naman tayo'y nandito. Baka may magnanakaw na nakapasok, ang sabi pa ni Omar. Magnanakaw? Sa tingin mo'y may makakakyat na magnanakaw sa itaas nito? Nasa 4th floor tayo. Pinapaalala ko lang sa'yo, ang sabi naman ni Angela. Sabagay may point ka naman doon, ang sabi ni Omar. Para masagot na ang aming katanungan ay magkakasama kaming pumasok sa kwarto namin ni Angela. Nakita namin na nalaglag mula sa pagkakasabit sa dingding yung salamin namin doon. Nagkabasag-basag yon. Nag-hysterical si Omar na akala mo ay isa siyang best actress. Kailangan daw ay itapo namin yung basag na salamin kasi malas daw yon. May paniniwala raw kasi sila sa pamilya nila na kapag may nabasag na salamin ay merong masamang mangyayari. Natakot tuloy ako sa mga sinabi ni Omar, Papa Dudut. Ang una kong naisip ay ang pamilya ko. Hindi na namin tinuloy ang pag-iinom namin at nagligpit na kami. Ang sabi kasi ni Omar ay baka raw nagalit yung multo sa apartment dahil sa ingay namin. Yun daw siguro ang bumasag sa salamin para ipaalam sa amin na nabubulabog namin ito. Naniniwala ako kay Omar pero sina Angela at Gail ay hindi. Baka raw kasi hindi maayos ang pagkakasabit sa salamin kaya nalaglag yon. Pero nakapagtataka naman na sumakto na nalaglag yon ng sobrang ingay namin. Natulog na kaming apat hapon na nang magising ako at agad kong naalala yung sinabi ni Omar na may masamang mangyayari kapag may salamin na nabasag. Kinabahan ako kasi nabasag yon sa kwarto kung saan ako natutulog. Tinawagan ko kaagad si ate at kinumusta ko siya. Okay lang naman daw siya. Ang kasunod kong tinawagan ay sina mama. Tinanong ko si mama kung okay lang ba siya roon. Okay naman daw sila at huwag akong mag-alala. Kahit papaano ay nakahinga ko ng maluwag. Ipinagdasal ko na lamang na sana ay maging safe ang pamilya ko at protektahan sila ng Diyos laban sa kahit na anong kapahamakan at sakit. Pero ilang araw din akong nag-alala kaya araw-araw kong kinukumusta sina mama at ate. Natigil lamang ako nang lumipas ng 1 week na okay naman silang lahat. Napag-usapan namin ni Omar ang possibility na meron talagang multo sa apartment na aming nakuha ng time na yon, Papa Dudut. Gusto sana namin kausapin yung landlady pero dahil sa hindi pa namin siya sobrang close ay nahihiya pa kaming gawin yon.
Yung ibang tenant naman ay hindi rin namin ka-close at baka ma-weirduhan sila sa amin kapag nagtanong kami ng kung ano-ano sa kanila. Kaya wala rin kaming choice kundi ang isa't isa na lamang ang pagkwentuhan ng tungkol sa bagay na yon. Pinag-usapan na rin naming apat ang posibilidad na umalis kami roon pero hati ang desisyon namin. Kami ni Omar payag na umalis at maghanap ng bagong apartment. Pero ayaw naman nina Angela at Gail. Suwerte na raw kami sa apartment na yon. Bibihira na raw ang ganong kamura tapos ay malaki pa. Doon ko rin na-realize kung bakit mura ang apartment na yon, Papa Dudut. Siguro aware din talaga ang may-ari na meron something doon. May pa-freebies pala silang multo. Sinamahan ko na lamang ng dasal ang pagtira ko sa apartment na yon, Papa Dudut. Inisip ko na hindi naman siguro nananakit yung multo na kasama namin doon. Kaya wala akong dapat na ipag-alala. Kumbagay ginagaslight ko na lamang ang sarili ko. Ayoko rin naman kasing ako lamang ang umalis doon dahil tiwala na ako sa mga kasama ko. Baka kapag umalis ako ay mapunta pa ako sa mga tao kasama sa paupahan na sa huli ay magsisisi ako. Saka wala rin akong kakayahan na kumuha ng apartment na ako lamang ang mag-isa kasi hindi kaya ng budget ko. Isa pa iniisip ko ay baka mapunta pa ako sa apartment na mas malala ang sitwasyon o kaya ay mas maraming multo na matindi ang ginagawa. At least doon sa apartment na yon ay paramdam lang at mga malalakas na paglalakad lang ang naririnig ko. Tila nagkaroon ng katotohanan ng sinabi ni Omar na kapag may nabasag na salamin sa isang bahay ay magkakaroon ng kamalasan o masamang pangyayari. Alos 2 weeks makalipas noong nabasag ang salamin sa kwarto namin ay namatay ang father ni Angela. Iyak nang iyak si Angela nang tumawag ang nanay niya sa kanya para sabihin ang masamang balita na yon. Hindi pa namin alam kung paano siya pakakalmahin at pahihintuin sa pag-iyak. Sabi ko na sa inyo may masamang mangyayari dahil nabasag yung salamin. Ang sabi ni Omar sa gitna ng pag-iyak ni Angela. Tumigil ka na nga Omar. Sa mga walang kwenta mong paniniwala na yan, walang koneksyon yon sa nangyari sa tatay ko. Galit na sabi pa ni Angela. Okay fine, edi sorry na. Mataray na sagot naman ni Omar. Alam ko na mali na isiningit pa ni Omar ang tungkol sa bagay na yon dahil sa nagluluksa si Angela. Ewan ko rin ba kay Omar kung bakit pa niya yon sinabi, Papa Dudut. Agad na nag-leave si Angela sa trabaho ng ilang araw dahil kailangan niyang umuwi sa probinsya namin. Ang sabi ko kay Angela ay sa huling gabi ng lamay ako pupunta sa kanila at sa libing ng tatay niya. Hindi kasi ako pwedeng mag-leave ng kasing tagal ng sa kanya. Isang araw lang ang kaya ko kasi marami rin akong kailangang trabaho na harapin. Saka wala akong valid na reason para mag-leave ng matagal. Kinagabihan ay nag-impake na si Angela para umuwi. Inihatid ko siya sa may terminal ng bus kasama si Omar. Okay na silang dalawa at nag-sorry na si Omar at inamin niya na mali siya at naging insensitive siya. Pero kahit paano ay meron akong hinala na baka nga naman may koneksyon yung pagkakabasag ng salamin sa hindi magandang nangyari sa tatay ni Angela. Ayoko na nga lang sabihin yun kay Angela at baka magalit din siya sa akin. After naming ihatid si Angela at nang makaalis na ang bus ay tumambay muna kami ni Omar sa isang fast food restaurant para magkape at kumain ng burger. Doon ay nagkaroon na naman kami ng chance para makapag-usap tungkol sa mga nangyari. Malakas talagang pakiramdam ko na isang pangitain yung pagkabasag ng salamin sa kwarto ninyo. Hindi ba may masamang nangyari? Turan pa ni Omar. Yun nga din ang naisip ko pero ibig bang sabihin noon ay alam ng kaluluwa na nasa apartment na mawawala ang tatay ni Angela? Kaya binasag niya yung salamin? Tanong ko. Siguro hindi ako sure. Makipagtsekahan ka kaya doon sa multo para malaman mo tapos i-chika mo na lang sa akin ang say niya. Biro pa ni Omar. Baliw, ikaw ang nakaisip, ikaw ang gumawa. Never kong pinangarap na makakita o makipag-usap sa patay. Ang natatawa kong tugon. Dinadaanan lang namin ni Omar sa tawanan at biro ang lahat pero alam kong kagaya ko ay natatakot na rin siya. Papa Dudut. Kahit naman siguro sino ay ganon ang mararamdaman kapag alam mong may kasama kang patay na o kaluluwa sa bahay kung saan ka nakatira. Mas lalo pa akong natakot kasi alam ko na wala akong kasama
na ilang gabi sa kwarto kasi ay umuwi sa kanila si Angela. Nag-request ako kay Omar na baka pwedeng doon muna siya sa kwarto ko matulog at mabuti na lamang at pumayag siya. Aniya alam niyang natatakot ako. Total ay hindi naman daw naniniwala si Gail sa multo sa apartment ay mukhang kaya nitong mag-isa sa kwarto. Kaming dalawang naniniwala na lang daw ang mag-join force. Ibinili namin si Gail ng spaghetti at fries bago kami umalis. Ibinigay namin yon kay Gail pagdating namin sa apartment at sinabi namin na sa kwarto ko muna matutulog si Omar habang wala pa si Angela. Mabilis naman pumayag si Gail at hindi man lang siya nagdalawang isip. Nagpasalamat pa nga si Gail sa akin sa dahilan na hindi ko alam. Nang unang gabi na nakasama ko sa isang kwarto si Omar ay doon ko nalaman kung bakit masaya pa si Gail na hindi niya makakasama ng ilang gabi si Omar sa isang kwarto. Ang baklang si Omar ang lakas palang humilik. Akala mo ay ugong ng barko ang hilik niya. Pero mas okay na yon kesa sa multo naman ang makatabi ko sa pagtulog, hindi ba? Nagtiis na naman ako sa lakas ng hilik ni Omar. Mas kaya ko yung tiisin kesa sa magtiis sa takot, Papa Dudut. Nagsuot na lamang ako ng earphone at nakinig sa music habang natutulog kasi parang hindi ko talaga kaya na makatulog sa maaladrago na paghilik ni Omar. Kinaumagahan ay nagtaka kami kasi naghahanda na kami ng breakfast ay hindi pa lumalabas si Gail sa kwarto niya. Kinatok siya ni Omar at pinagbuksan naman siya ni Gail. Nakita namin na hindi maganda ang pakiramdam niya. Ang sabi ni Gail ay hindi muna siya papasok sa trabaho dahil nilalagdad siya at sobrang bigat ng pakiramdam. Naawa kami sa kanya kasi may iwanan siyang mag-isa sa apartment pero ang sabi ni Gail ay huwag kaming mag-alala sa kanya kasi kaya naman niya. Iinom na lang daw siya ng gamot. Pumasok kaming dalawa ni Omar sa trabaho. Pagbalik namin ng gabi ay nasa kwarto pa rin niya si Gail. Nag-aalala na kami sa kanya kasi sobrang init ng katawan niya at nilalamig pa siya. Hinang-hina rin siya na halos hindi na siya makatayo sa kanyang higaan. Nagsuggest ako na dalhin na siya sa ospital at baka kung ano na ang nangyayari sa kanya pero tumanggi siya. Ipapahingal lang daw niya yon, Papa Dudut. Dahil sa masama ang pakiramdam ni Gail ay sinabi ko na sopas na lamang ang kainin namin para sa dinner. Para may mainit na sabaw na mahigop si Gail at baka pagpawisan siya. Lumabas muna kami para bumili ng mga ingredients para sa sopas. Pakyat na ako ng hagdanan ng apartment nang makasalubong ko yung may edad na babae na alam kong nakatira sa isa sa mga unit sa 4th floor. Siya yung nasa malapit sa hagdanan, ngumiti ako sa kanya at ngumiti rin siya sa akin. Medyo nabigla ako nang kausapin niya ako at nagtanong siya kung matagal na ba kami roon. Sinabi ko na halos kakalipat lang namin hanggang sa may tinanong siya sa akin na kinataas ng balahibo ko sa braso. Wala ba kayong nararamdaman? Na kung ano doon sa unit ninyo? Tanong ng babae sa akin. Hindi agad ako nakasagot, Papa Dudut, hanggang sa naisip ko na baka may alam siya at chance ko na yon para malaman ang katotohanan tungkol sa apartment kung saan kami nakatira. Meron po pero kaming dalawa lang nung kasama ko ang nakakaramdam. Noong mga nakarang gabi kasi meron po kaming naririnig na naglalakad ng malakas sa may sala. Bakit po kaya? Alam niyo po ba ang kwento sa unit namin? Iniisip po kasi namin na merong multo doon. Tugon ko. Sinabi sa akin ng babae na meron daw talagang multo sa unit namin, Papa Dudut. May namatay daw kasi roon na isang babae. Kinitil daw nito ang sarili nitong buhay dahil sa dami ng problema. Madalas daw na mag-open sa kanya ang babaeng yon tungkol sa pinagdadaanan nito. Halo-halong problema sa pamilya, sa boyfriend at sa trabaho. Nagulat na lang daw sila ng ilang araw na itong hindi lumalabas at nang may naamoy silang mabaho mula sa unit nito ay doon na sila nag-decide na buksan yon. Nakita nilang walang buhay na katawan ng babae. Mas lalo ako natakot sa nalaman ko, Papa Dudut. Ang sabi ng babae sa akin ay hindi naman nananakit yung babae kasi mabait daw ito noong nabubuhay. Siguro raw ay naiwan pa rin sa unit namin ang presensya nito. O kaya ay dahil kinitil nito ang sariling buhay ay hindi ito makaalis sa lugar kung saan ito namatay. Nagpasalamat ako sa sinabi ng babae sa akin at sinabi ko yon kina Omar at Gail. Kahit sila'y natakot at nagkasundo kaming tatlo na kausapin si Angela tungkol sa bagay na yon para makaalis na kami roon. Ang gabing yon
ang hindi ko talaga makakalimutan. Tulog na ang lahat nang makaramdam ako ng kailangan kong gumamit ng banyo. Madaling araw na yon. Medyo nagdadalawang isip pa nga ako na magpunta sa banyo kasi natatakot ako. Pero ayoko namang magkaroon ng sakit sa pantog at malaki ang magagastos ko kapag nagkataon. Habang nasa banyo ako ay may narinig akong pag-iyak ng babae sa may kwarto ni Gail. Ang naisip ko ay baka kung ano na ang nangyayari kay Gail kaya after ko sa banyo ay pumunta ako sa kwarto niya. Alam kong hindi naglalak ng kwarto si Gail kaya diretso na ako sa pagbukas noon. Pagbukas ko ng pinto ay nagulat ako kasi may nakita akong silhouette ng babae na nakasabit sa may kisame at may lubid na nakakabit sa leeg niya. Akala ko ay si Gail yon kaya binuksan ko ang ilaw at nagpasalamat ako sa Diyos. Kasi mali ang una kong naisip at nakita ko si Gail na natutulog sa kama niya. Narealize ko na ang babaeng dating nakatira doon ang nakita ko. Kinabukasan ay ikinuwento ko kina Omar at Gail ang nakita ko. Maging si Gail ay naniniwala na dahil noong isang gabi raw ay parang may nakikita siyang babae na naglalakad sa kwarto niya. Iniisip na lang daw niya na namamalikmata siya dahil sa masama ang pakiramdam niya. Nang mga sumunod na gabi ay magkakasama na kaming tatlo na natutulog sa isang kwarto. Umuwi rin muna ako sa probinsya namin para tuparin ang promise ko kay Angela. Nang bumalik na si Angela sa apartment ay kinausap namin siya at kinumbinsi namin siyang umalis na sa apartment na yon. Habang naghihintay kami ng araw ng pag-alis namin ay naghanap na kami ng malilipatan. Pero ang malas kasi wala na kaming makita na pasok sa budget namin at yung magugustuhan talaga namin. Parang naging blessing in disguise na rin kasi naisipan ni Angela na tawagan yung dati naming landlady na inalisan namin ng apartment at nalaman namin na umalis na pala yung mga nakaaway naming tenant kasi hindi na raw nakakabayad. Sakto rin na wala pa rin nakatira sa inalisan naming unit kaya nagkasundo kaming bumalik na lamang doon. Sa awa ng Diyos, nang bumalik kami sa apartment namin dati ay naging tahimik na ang buhay namin. Buti na lang din at hindi kami sinundan noong babae, siguro nga hindi siya makaalis sa lugar na yon. Pero sana ay gawa ng paraan ng may-ari ng apartment na yon na mapaalis ang kaluluwa ng babae sa unit na yon. Para hindi na maka-experience ang mga susunod na uupa roon ng naranasan naming magkakaibigan. Sincerely yours, K. Importante ang kaligtasan nating lahat sa sarili nating bahay. Ngunit sa panahon ngayon, hindi na natin masisigurado na kapag nasa loob tayo ng ating sariling pamamahay ay wala nang masamang mangyayari. Kaya mahalaga na maging handa tayo palagi sa mga posibleng mangyari. Kung sakali na may naramdaman kang panganib sa bahay na iyong tinitirhan, ay huwag kang magdalawang isip na humingi ng tulong sa taong mapagkakatiwalaan mo. Hindi ka man paniwalaan ng lahat. Sapat na ang isang tao na may maniwala sa iyo. Kung sakali naman na may concern na sabihin sa atin ng isang tao ay i-consider natin ito lalo na kung nakasalalay dito ang kaligtasan ng mas nakakarami. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.